Hello, my name is John Miguel Sanachete. I am from 1T9A and I'm here to represent my return demonstration to the bathtub, shampooing, oral care, and also the back massage. So in here, we're just gonna assume that we have all the equipment that we need and also we are on the hospital. I'm gonna try to be professional as much as I could. And here I have my patients. Her name is Maria. Hello. Okay, so we're gonna start the procedure. The first thing we're gonna do here, excuse me, the first thing we're gonna do here is before we approach the patient, we would want to be prepared. So the first thing here is that we're gonna review the medical records of the patient, such as if they have any injuries, if they undergo a surgery, if they are if they have recurrent diseases. So we're gonna need to know all of those before we approach it so that we can be empathetic and we have a knowledge about uh, kung anong pinag-aaralan ng pasyente natin. So, invasive yung process natin. Siyempre, maraming exposure sa katawan nila since ibe-bed bath nga natin sila, hawakan natin sila. Kaya naman importante din na makuha natin yung consent ng pasyente. So, doing all that process, kailangan natin malaman kung may pinagdadaanan ba yung pasyente. Also, in their therapeutical effect din ng gagawin natin sa kanya. So, since na-review na natin yung medical record nila, and wala namang abnormal doon, i-record din natin yung mga equipments. Equipments such as yung mga linen, itong mga tube, basin. So we have two basin here and also yung mga towels, yung mga linen, and also syempre yung sa oral care and also yung mga sa shampoo. So since we gather all the equipments, i-order na natin yung mga PPE na kailangan. So i-order ko na yung gloves ko dito para makapag-start na agad tayo. Pagkakasyahan ka lang. Hindi ko siya. So ayun, the PPE or the protective personal equipment. Minsan hindi naman to kailangan, pero for the sake of our video, syempre gagawin na natin to. Syempre kung hindi naman infectious yung pasyente, hindi na natin kailangan mag-PPE. Okay. Alright, just a second. Kasya mo to? Sana ako. Small siya. We're gonna enter the room na and then we're gonna greet the patient, okay? Hello, good day po. My name is John Miguel Sanachete. You can call me Miguel and I'll be your nursing student for today. So may I ask for your name as well as your ID band? My name is Maria Garcia. When were you born? When was you born? I am born po sa December 22, 2006. Perfect. Okay. Alright, so thank you so much for the information. So we are here po for the bed bath, oral care, also shampooing. Iba-back massage ko rin po kayo dito. So lahat po ngayon, ma-expose po masyado lahat ng katawan nyo. And yeah, so can I have the consent to start po? Okay? Okay tayo dun. Alright, so we're gonna start po here sa bed bath. So we have two linens po here. Don't worry, we have the clear water and also a water that has a little bit of soap on it. We also have the dry cotton towel. So we're gonna start here to, ano to? Let's just assume that meron po siyang warm water here. Okay, this is the warm water, ito yung may soap. If first, mag-start po tayo first sa face ng pasyente. So, we're just gonna swipe first. Ito po yung clear water muna siya sa face. Okay. Okay. So, ayan na. Basahan na po natin yung mukha ng pasyente. Tapos, ipoproceed na natin na bigyan natin ng soap yung mukha niya, pero make sure na hindi pupunta sa mata niya. So, kindly close po your eyes. Okay. I-rinse po natin siya. After that, make sure na wala na po soap. After that, i-dry pat natin. Okay? Since tapos na tayo sa face, magpaproceed muna po tayo sa, sa arms niya po. So here, wet ko muna yung arms na. Yung gagawin ko po technique is hand distal to proximal. Wow. To axillary po. Okay? Ganyan lang po. The stroke that I'm using po, one stroke lang po siya at a time. Ayan, since wet na po siya, hindi siya ng soap. Hindi siya na natin kasi ayan, i-wet ulit natin at sinash niya. So, hindi din mga then the dry pan. Tapos sa kamay. Okay, so that, sa ano naman po, sa kabila. Okay lang po ba kayo naman? Kutot na po ba kayo? Okay naman po kayo? Ay, sorry po, hindi ko po natanong. Hindi po kayo natatayo or nahihihi. Hindi. Nakalimutan ko po. Pero okay lang ako. Okay. Mga rin nagawa ko na. Ayan, ida-dry pat na natin siya.
segue na lang siya. So since tapos na po tayo doon, after po ng arms, just chest na po. Okay lang po mag-proceed tayo sa chest. Pabilisan lang. Okay, bababa ko muna po ito. Ayan. So, i-provide muna ito siya. Marami dito. Tapos tataas. Ayan. Tapos sa next is, sasama din natin yung neck. Okay, since wet na, make sure po na nasabunan natin para hindi magkaputok, diba? Ano? Okay, i-dry po natin. So here po sa chest, kahit anong stroke na po yung gagawin natin kasi malaki po siyang area. So the dry part. After po nun, pwede na po tayo mag-proceed sa lower extremity. So papasadahan na lang po natin since para mabilis naman po. Okay, so itataas na muna po ito. Kaya po ba? Ala yung legs niya. Hindi ka natin. Yan, itataas na po. Up until sa stomach po. Okay lang po. Sasabay ko na dito sa stomach. Okay. Mabilisan lang po. So, here po hanggang sa legs. Tapos sa soap. Tapos i-wet. Then, i-dry. After po naman, papasid po tayo sa stomach ng pasyente. It's the same po. Then, do a circular motion po here. Tell me po kung uncomfortable or nasasaktan po kayo. Tapos yung soap. So, basahin. And then the dry pad. Okay. Alright, okay naman po kayo. Babalik ko lang po ito. So, magpapasin naman po tayo sa posterior side ng pasyente. So, kaya niyo po bang mag-side ng konti pag ano? Okay. Yeah. So, make sure na po na tatakpan ko siya. Mabuti. Okay, mabilisan lang po ito. Unahin ko po siya sa feet. Enter yung feet. Hanggang sa pet. Ayan. So, i-make sure po na nasasaw. Okay, ayan. Tapos i-go-wet. Tapos, i-dry po natin siya. Mag-proceed po tayo sa back. Pasyente. Tsaka yung neck niya. Okay, lastly, the dry part po natin. Kaya niyo po bang mag-recover? So, hindi na natin siya gagawin sa another side since limited po yung space natin. Okay, so since tapos na po tayo sa bed bath, we can proceed natin the shampooing. So sa shampooing naman po, kailangan natin yung pasyente na magkaroon ng position wherein ma-access po natin na mabuti yung buhok nila. So may request po na, kaya niyo po ba? Okay na tayo. So here po, meron po akong shampoo. Meron po akong shampoo, basta shampoo na lang siya or conditioner. Okay lang naman yan, basta malinis yung buhok niya. Tama mali. Tama. So ayan, before natin siya basahin, of course, maglalagay muna tayo ng earbuds. Yes, paano ito naman? Alright, assume na lang po natin na nilagay sa earpiece niya para maiwasan yung invasion ng tubig sa ears niya po. Ayan, tapos yung naman natin yung buhok niya. Of course, sina-check ko na rin po if meron po siyang mga sugat sa scalp niya para malaman po natin if magkakaroon ng irritation yung shampoo na gagamitin natin sa buhok niya. So, wala naman po ba kayong allergic sa mga cleansing shampoos or conditioner? Wala naman po. Okay, since wala naman po siyang kasugat-sugat sa buhok sa scalp, hindi po tayo mag-proceed sa shampoo niya. Yung shampoo ko, hindi ako ilagay niya. Babasahin ko muna po yung buhok. Ayan. Okay, since mabasa na siya, proceed po tayo sa shampoo. Make sure po na nadidistribute po yung shampoo sa buong scalp na o sa sakit mo. Dito mo na lang mamaya po. Masarap po. Tulog ka. Okay lang sa akin kaso hindi tayo kasi tayo. Okay. So tapos na po yun, i-wash na po natin.
Make sure po na wala ng sabon or shampoo sa buhok niya. And then i-dry pat po natin sa buhok niya after nun. And there you go po, tapos na po tayo sa shampooing na magpapasid na po tayo sa oral care. So, kindly, kaya po bang mag-sit up? So, magpaprovide ako dito ng toothbrush, of course, sterile toothbrush, and also a cup and basin kung saan po siya magduduwal. Okay, so provide ko na siya ngayon. Here po muna. Get mo po. Here. Okay, since wet naman na siya, here po may mag-start. Okay. Since if ever man po na hindi kaya ng pasyente i-toothbrush yung sarili niya, pwede naman po yung mga nurse yung gumawa. So, we have also 4 quadrants here on our teeth. The left quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant, right upper quadrant, and right lower quadrant. So yeah, same process lang po kung paano tayo nag-toothbrush. Make sure na nag-brush po yung buong teeth ng pasyente. Okay? Okay. Ayan. Yes. Ayan. Ang ganda ng ipin ng pasyente natin. Perfect. Ayan. Isa pa po. Okay. So of course, kung basa yung pasyente, we can provide some towel na po sa kanila. Okay. Perfect towel. Perfect. Yan po, tapos na po tayo sa oral care, pwede na po tayo mag-proceed sa back massage. So I would, i-assist ko po yung pasyente na same position? Supine position. Para ma-massage po natin sa leg. Okay, kaya niyo po ba mag-adjust into supine position? So, back massage po. Dito po. So, po, dalawang techniques po yung gagawin ko, which is yung lower to back and also yung upper bilateral. So, magkakaroon tayo sa lower to back. Slow motion. Sige niyo pa pag masakit na. Tulog ka rin. May magpasila pa tayo sa isa pang technique o yung semi-bilateral. Make sure po na walang discomfort na nararamdaman yung pasyente. Okay. Ayan, tapos na po tayo sa back massage. So, syempre, help natin mag-recover yung pasyente natin. Okay. Yan. So, sa process po natin, okay naman po kayo. Wala naman pong masakit. Okay naman po. Na-refresh na po na po kaya. Ayun po. So, thank you so much. I already documented kung meron pong mga abnormalities. Also, nag-assess din po ako kung meron mga rashes or mga abnormalities sa skin ng pasyente. And since upon checking, wala naman po, and everything is being documented para may proof po tayo din na na-bed bath na or nalilis na yung pasyente. So yun po, thank you for watching.